Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Naku po, mga kalibak-lebak diha. Mga kabibig, grabe, ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha ni Bongbong Marcos. Oy! Oo, ano ba? Kakapalan ng kanyang mukha. Bakit kabibig nasabi ko? Kasi BBM, inaming binudol siya ni VP Sara. Oh, grabe naman. Sabi pa ni BBM, maybe I was deceived. Huh? So si VP Sara pa, sabi saya pa, si VP Sara pa ang nangilad nimo? Si VP Sara pa ang nagbudol nimo? Kabaga sa nimo naong dong. Ayaw pa inana dong. Kay sinabi ni Chavit Singson dong ha, si Chavit Singson talaga ang nagsabi dong, kung nakalimutan mo. Nagbigay ng advice si Chavit Singson sa'yo. Huwag kang tumakbong presidente kung tatakbo si BP Sara ang presidente. Puntahan mo si BP Sara. Sabihin mong tatakbo kang presidente at mag-vice president si BP Sara. Kasi kung si BP Sara at ikaw ay tatakbo, naku, talo ka. Tapos ngayon, maybe I was deceived. Wow! In fairness ha, ang kapal na talaga ng pagmumukha mo dong, oy. Ewan ko sa mga supporters mo na kaya nila ang kapalan ng mukha mo. 'Di ba? Si Bibi Sara ba talaga ang nambudol sa'yo? Sa anong parte na nabudol ka ni Bibi Sara? Sa interview kasi ni Marcos, mga kabibig. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang kaparehan niya sa Unitim na si Vice President Sara Duterte ay hindi pala siya itinuturing na isang kaibigan. Oh, problema ba yun? Bakit? Nasaktan ka ba? Sa panahon na nangangailangan si Bibi Sara na may tagapagtanggol sa kanya, naging totoong kaibigan ka ba? Naging kaibigan ka ba? Nung binanatan si Bibi Sara ng mga kongresista, nung binanatan si Bibi Sara ng mga aso mo, hmm, naging kaibigan ka ba? Kung totoo kang kaibigan, oy, ikaw ang unang magdedepensa sa vice president mo kasi uniteam nga. Di ba? Sabi niya, oh, I am little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ooh, ikaw talaga na-deceive. Nako. What the heck? Sabi ng isang netizen. Siya pa ngayon ang victim. Malakas ata ang tama magsalita na siya ang nabudol. Nakakahiya na ng pangulo ng bansa. Halos lahat ng kapitbahay sa Asia wala ng respeto sa atin. Pati investor, wala nang papasok dahil sa daming skandal pinapagawa ng mga tauhan at asawa niya. Dismayado kasi bumaba ang ratings niya sa surveys despite of many failures and corruption sa administrasyon niya at nakikita niya maraming followers si VP Sara. Kaya takot at takot na siya ngayon. Nagpapakaawa na siya. Nagmamakaawa ba? Nagpadrama-drama para maraming ano ba, para maging kontrabida si VP Sara. Never again to Marcoses, Sole Duterte. Sabi pa na ha, sa isang kababayan natin, ayag saba di BBM, kay wa jud kay klaro mong pagkatao. Oh, Bisaya to ha. Never again to Marcos and Romualdez. Iiyak na yan. Wow, maya man tayo sa'yo, BBM. Maya si Madam VP sa'yo. Ikaw pa talaga ang nadismayado. Wow ha, may ganang magsalita niyan. Sa bagay, nasa kasabihan nga, kung sino pa yung tumulong, yun pa ang nagiging masama. Tama. Tama mga kabibig. Naiirita ako ngayon sa hearing ng Congress ng salita doon sa Espinosa. Napakawalang kwenta ng administrasyong ito. Gusto talaga nila na maging masama sa mata ng tao. Ang mga Duterte, ang mga kampi ng mga Duterte, si Bongo, si Bato, at kung sino pang kakampi ng mga Duterte, gusto nilang maging pangit sa pagmumukha, pangit sa pananaw ng mga tao. Nako, BBM. Hay, ewan ko sa iyo. Confident na confident ka. O, ito ang video ha. Baka sabihin nyo naman nagawa-gawa ko ang issue. Ito ang video. Ipapakita ko sa inyo ang video ni BBM na nagsabi talaga siya nga na nadismayado siya. Baka, ang sabi niya, I feel I am deceived. Wow. Deceived talaga to. O, eto mga kabibig ha. Noon tayo kay BBM. BBM talaga, ay,
That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm uh, a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Oh! O, narinig nyo na ha? But maybe I was deceived. Wow! Eh, ikaw na. Ikaw ang na-deceive. Di ba? I'm sorry that I hurt your feelings when I called you stupid. I really thought that you already knew. Ay, nako. Duh. They use each other. Pareho naman sila nagbe-benefit. Ngayon, naglaga na kasi tapos na ang gamitan. Dapat isa lang matira. Katangahan ng mga butante. You were the one who deceived her. Oh. Maybe your sister is her friend, not you. Mangga gamit. I voted Sarah because of BBM, that's all. I don't like her since una pa lang. Para lang kayo, kaya pati ng mga tao effective. No same values and ideology. Yan ang sabi ng mga netizen, ha? Yan ang sabi ng mga netizen. O, paano yan? O, anong masasabi mo dyan, Marco? Na mga tao hindi maniniwala sa iyo na ikaw ang nabudol ni BP Sara. Ikaw ang nangbudol. Noon pa lang, nang-vote ka na kay VP Sara. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kaibigan? Parang nakakatawa, no? Nakakatawa ang komento ni BBM. Parang wala siya kaya parang hindi niya iniisip ba na, kumusta na pala si VP Sara? 'Di ba? She is not part of the administration anymore. Oh. She is still in the government, but she left the administration. She is not part of the day-to-day running of what we are doing. Hala, ito pala, oh. Hmm, ito. Ito, kabibiga, bago pa lang ito, mga kabibig, ha? Wait mo na, ha? I-share ko sa inyo, ha? Grabe. Sinabi ba ito ni BBM? Hala, nakakapanglulumo, kabibig, kung totoong sinabi ito ni BBM. Hala, grabe ang sakit, mga kabibig. Huwag mo na, kabibig, ha? I-share ko sa inyo, kabibig, ha? Kung ano ang sinabi ni BBM tungkol kay VP Sara. Wait mo na, kabibig. Ito lang ang sinabi ni BBM. She is not part of the administration anymore. Hala! She's still in the government, but she left the administration. She is not part of the day-to-day running of what we are doing. On why he didn't appoint VP Sara as PH caretaker during his working trip abroad. No, grabe. Hindi na daw part si VP Sara sa administrasyon. She left the administration. She is not part of the day-to-day running of what we're doing. Tapos sinabi mo na dismaya ka VP Sara? Ikaw ang nabudol? Ala, grabe mga kabibig. As inawindang ako sa sinabi ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, oh. Tinanong si Marcos kung bakit hindi si VP Sara ang caretaker nang umalis si Bongbong Marcos papuntang Laos. So sinabi niya, she's not part of the administration anymore. So hindi na siya vice presidente. So totoo pala na plano yung ipa-impeach si VP Sara. So with this statement, sasabihin namin BBM na totoo na may planong ipa-impeach si VP Sara. With this statement, tama ang hinala ni VP Sara na merong ugong-ugong, merong mga topic ngayon na pinag-uusapan na gusto niyong ipa-impeach si VP Sara. She's not part of the administration anymore. So ano siya? Kung hindi siya part sa administration kasi hindi na siya kabinete, bakit wala ka bang respeto bilang vice presidente? Bakit iba ba ang nasa ibang bansa ba si VP Sara kaya sabihin mo hindi siya part ng administration? She's still in the government but she left the administration. Kasi nag-resign siya as DepEd Secretary so hindi na siya part sa circle mo. So ngayon, sino ang kaibigan? Sino ang totoong kaibigan? Ikaw or si VP Sara? Sino ang na-deceived? Grabe naman ang comprehension niyo mga kabibig, no? Shock ako na talagang presidente,
Tapos sabi mo, maybe I was deceived. Tapos itong statement mo, she is not part of the day-to-day running of what we're doing. Kaya pala pinakaltasan ang OVP budget. Ano sa tingin niyo, kabibig? Anong komento niyo dito? Isa itong sampal kay VP Sara. She's doing and working very hard. Tapos, ito ang statement ng ating presidente ngayon. Palakpakan naman dyan. Ang galing ng presidente natin. So si VP Sara nagmumukhang walang function, nagmumukhang palamuti lang sa kanyang gobyerno. Tingnan nyo, oh. So with this statement, kabibig, totoo pala na gusto nyong gorgorin ang mga Duterte, na gusto nyong mawala sa gobyerno ang mga Duterte. 'Di ba? Grabe naman kayo kung hindi nyo ma-comprehend ang statement ni BBM. I think BBM is not very careful on his statement nowadays. Talagang na siya bulgaran na bulgaran. Parang feel ni BBM, ito yung gusto mo, Sara, kasi pagbibigyan kita. Ano kaya ang maging reply ni VP Sara sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos? She is not part of the administration anymore. She is still in the government, but she left the administration. She is not part of the day-to-day running of what we are doing. So it means, kasi si VP Sara, noong DepEd Secretary siya, gamit na gamit siya ni BBM. Umalis si VP Sara kasi hindi naintindihan pamamalakad ng budgeting. I'm sure VP Sara explained her side regarding on the budgeting na may mga insertions. At hindi kaya ni VP Sara na parang magnanakaw siya. Diba? So, ang ginawa, nag-left siya sa DepEd Secretary, as DepEd Secretary. Because of that, nung election, gamit na gamit mo si VP Sara, tapos ngayon, basura na lang ang tingin mo kay VP Sara. Grabe ka naman. Alam mo, she's not part of the day-to-day running of what we're doing. Sige. If ganun ang pagtingin mo kay VP Sara na walang gamit, useless, palamuti, ano pa? You're nothing? Parang ganun lang. Kasi ito, she's not part of the administration anymore. Diba? Grabe naman. So, halata talaga na gusto niyong i-control ang gobyerno. Gusto niyong kayo ang maghahari. Gusto niyo walang VP. Walang Vice President. Si BBM lang ang nag-control ng administration. Because VP Sara is not part of this administration anymore. Kaya pala gusto niyong ipa-impeach si VP Sara. Kasi gusto niyong pumili ng ibang vice presidente na papalit kay VP Sara para kayong dalawa ang mag-uniteam. Diba? Gets nyo ang kabibig kung ano ang pinapoint out ko dito. Nakakagigil, no? Nakakagigil talaga. Kung totoo man itong statement na to ni BBM, parang grabe yung pinagsamahan nila, yung gamit na gamit si VP Sara, yung pinuntahan nila sa Davao, mga ilang times sila pumunta sa Davao para mangligaw kay VP Sara, na sana tumakbong vice presidente niya. Nasaan na si Amy ngayon? Ano kayang reaksyon ni Amy Marcos if ever malaman ni Amy Marcos itong statement ng kanyang kapatid? Wala na namang comment. Kasi dead man na naman. Diba? Grabe grabe ha. As in, parang, grabe. As in, nawindang ako sa kanyang statement kabibig. She is not part of the administration anymore. So, VP Sara, gawin mo ang dapat mong gawin para ipakita sa buong bayan na karapat-dapat ka naging vice presidente. And don't worry, marami ang susuporta sa'yo. VP Sara. Ako pa ni VP Sara, no? Gagawa ako ng mga senatorial slate ko. Mga gustong-gusto kung sino ang gusto ko pabotohan ng tao. Tapos, I'm sure naman mananalo yan kasi ang lakas ng VP Sara natin.
I'm sure maraming boboto ng mga senatorial slate ni BP Sara para may kakampi si BP Sara. May kakampi sa Kongreso, sa Senado, para hindi uusad yung impeachment. O, halata naman sa statement. Kabibig, baka story ng impeachment. Tingnan mo, oh, she's not part of the administration anymore. So talagang laro sa puso at isip ni Bongbong Marcos na hindi siya vice-presidente. Wala na siya. After siya umalis sa kabinete, hindi na siya vice-presidente, hindi na siya part. She's useless anymore to me. Gamitan talaga kabibig nyo. Grabe, as in, sino bang hindi mawiwindang sa statement na ito? Oo. Wala talagang brain cells ang hindi makaintindi. Read between the lines. Halata naman. Anong sinabi dyan? She's not part of the administration anymore. So, kalaban na ang tingin ni BBM kay BP Sara. Diba? Oposisyon na si BP Sara. Kasi umalis siya. At hindi na alam ni BP Sara kung ano ang day-to-day running na ginagawa nila. Kaya pala, noon pa lang, hindi na sumasama si BP Sara sa mga paayuda ninyo. Diba? Sino palaging sinasama mo? Si Martin Romualdez. Noon pa lang unang biyahe mo, palabas ng bansa. Sino palaging sinasama mo? Si Martin Romualdez. Si BP Sara ba? Did you invite VP Sara to come with you or to join with you to your foreign trips? Hindi naman na. Diba kung talagang unity team kayo, kayong dalawa. Diba? Baka si BP Sara ba, nakita na niya, pabigyan ko lang si BBM kasi ang purpose naman niya ay pumunta sa ibang bansa para maghakot ng mga investments, mag-invite ng mga investors. Kumusta na? Ilang bilyones pa lang nakuha yung investment. Meron na ba ngayon? Baka wala na mahihirap ngayon kasi ang daming investment na kuha. Yung kabibig, oh. Sana nung magising na si BP Sara, kung kabibig nagising na si BP Sara, gusto ko yung gising na gising. Yung, ano ba, sa Bisaya pa, dakog mata. Ano mo, siga na yung mata, baka masuko na din siya ba? Oo. Sana maglabas siya ng statement din si BP Sara tungkol dito. Mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito? Basta ako, I feel betrayed. I feel pity to VP Sara sa statement ni Bongbong Marcos na she is not part of the administration anymore. She is still in the government, but she left the administration. She's not part of the day-to-day running of what we are doing. So wala talaga siyang, si VP Sara, hindi alam kung ano ang ginagawa ng gobyerno ng Administrasyong Bongbong Marcos, hindi na part si VP Sara sa administration, wala na siyang purpose, wala na siyang useless na siya sa administration kasi umalis siya eh. Hindi na kontrolado ni BBM si VP Sara. And that's good thing. That's good thing. Pero grabe naman yung sinabi niya, she's not part of the administration anymore. So, VP Sara, huwag ka mag-alala. Nandito talaga yung mga supporters mo. Kung meron mo silang hinahain ngayon yung impeachment, nandito lang kami susuporta sa'yo. Alam ko, yung Quadcom meeting na yan, halata naman kung sinong gustong marinig ng mga congressman sa bibig ng mga resource person. Idadawit ang Duterte, Bongo, Bato, itong tatlong to eh. Palaging very common names na kailangang minimension every now and then. So gustong ipamukha ng mga tao kung gaano kasama ang mga Duterte, kung gaano kasama si Bongo at saka si Senator Bato, para wala nang maniwala sa kanila. Hindi ba nila alam na the more they push these three people, this Duterte, the more people analyze and realize na kawawa pala itong mga Duterteng ito. Alam mo, ang Pilipino, very emotional. Di ba? Ay, VP Sara talaga. Kawawa, VP Sara natin. So yun lang mga kabibigang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong opinion tungkol dito? As in, super shocked ako sa statement ni BBM. Maybe I was deceived. She's not part of the administration anymore. Oh, grabe. As in, ang sakit. Pero okay lang BP Sara. Huwag kang masaktan kasi maraming nagmamahal sa'yo. Huwag kang masaktan kasi mas mataas pa ang performance rating, trust rating, at saka satisfaction rating.
At ano pang gawin nilang papunta-punta sa mga bigyan ng ayuda, hindi talaga hindi tumataas ang mga ratings nila. At alam ng mga tao kung ano ang ginawa. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next.